Kaya pala kay Rhea, muntik na. Pangaasar ni Chris. She's not ordinary. Anak ng senator ang babaeng iyon. And I don't wanna talk about her. Porket sumama lang ulit yun si Rhea sa asawa niya, naging babaero ka ng lalo. Don't worry, Ricky. Darating din ang para sa'yo. Kaso, tatawanan kita kapag sa ordinaryong babae ka rin pala may in love. You bet? Hindi yan mangyayari at yung kaibigan natin, paniguradong iyak tawa yan pag nauntog yan ulit at maalala niyang siya si Stanley Scott, who doesn't believe in love. Hindi naman naririnig nila Stanley at Eunice sa mga opinyon ng iba dahil pakaramdam nila ay sila lang ang tao sa mga oras na iyon. Habang nakatingin ito sa kanya ng punong-puno ng emosyon ang mga mata. Eunice, gusto kong malaman mo na sobra ako nagpapasalamat sa ginawa mong pagtulong sa akin. Pero mas nagpapasalamat ako dahil nangyari sa akin yung aksidente dahil nakilala kita. Destiny brought me to you. Alam ko may dahilan kung bakit sa dami ng isla sa buong Pilipinas. Doon pa ako napadpad sa isla kung saan nandoon ka. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras o panahon para sabihin sa'yo yung nararamdaman ko. I like you, Eunice. Gustong gusto kita. Can you be my girlfriend? Labis ang tuwang naramdaman ni Eunice at napayakap lang siya ng mahigpit kay Pogi bago siya tumango. Nagpalakpakan naman ang lahat ng tao sa paligid nila. Ang higpit ng yakap ni Stanley sa kanya ang nagpanatag sa loob niya na gusto nga siya nito. Nagpasalamat si Stanley sa mga tao at sinabing ituloy na ulit ang party. Masayang umakyat naman sa stage ang isang sikat na banda upang mag-perform. Binati pa sila ng mga ito ng congratulations sa kanilang bagong relasyon. Boyfriend na ba kita, Pogi? Simpleng tanong niya kay Stanley nang makababa sila sa stage at masiguradong silang dalawa lang ang nakakarinig. Ngumiti ito at hinapit ang kanyang bewang. Kung gusto mo, asawa na? Namula tuloy ang kanyang buong mukha. Nabigla lang kasi ako eh. Paano mo ko nagustuhan? Kailan nagsimula? Tinitigan siya nito. Hindi ko rin alam eh. Maybe noong nakita kitang hinahalikan ako. Akala ko may anghel na humahalik sa akin eh. Napakunot ang noo niya. Kailan niya ito hinalikan? Kailan? Noong unang beses kitang nakita. Nagustuhan na kita, Eunice. Naalala niya ang unang beses nilang pagkikita. Binigyan niya ito ng CPR kahit hindi naman siya sigurado kung CPR nga ba ang ginawa niya. Ang tamis niyo naman, sir? Napangiti si Eunice at Stanley nang tuksuin sila ni Manang Ising. Nilapitan sila nito at binati tungkol sa kanilang panibagong relasyon. Hindi mo na ba kami pipigilan, Manang? Nakangiting tanong ni Stanley sa matandang babae. Aba, syempre. Pipigilan ko pa rin kayo, sir, dahil masyado pang bata itong si Ganda. Napasimangot tuloy si Stanley sa isinagot ni Manang Ising, lalo na nang sinugundahan pa ito ng mommy niya na nandoon din sa table kung saan masaya silang kumakain. Kagabi lamang naging opisyal ang relasyon nilang dalawa ni Stanley, kung saan nagtapat ito ng damdamin para sa kanya sa harap ng maraming taong malalapit sa pamilya nito. Ang sabi nga nila Manang Ising ay nagtrending daw sa social media ang proposal ni Stanley sa kanya at pinagkaguluhan iyon ng mga chismosa na ang ibig sabihin ay mga chismosa sa internet. Hindi naman maunawa ang masyado ni Eunice ang bagay na iyon dahil hindi siya sanay gumamit ng social media. Tinuturuan lamang siya ni Manang Ising at Lucy. Si Lucy ay isa sa mga naging kaibigan niya sa mansyon. Isa ito sa mga katulong ng pamilyang Scott na napalapit agad sa kanya. Oo, Manang. Bantayan mo ang dalawang ito dahil hanggat hindi pa bumabalik ang alaala nitong si Stanley, ay hindi muna sila pwedeng makapag-solo at hindi pa sila nakakasal. Mahirap na baka mabuntis si Eunice ng maaga. Napaubo tuloy si Eunice sa mga sinabi ni Mrs. Scott. Wala pa naman sa isip niya ang pakikipagtalik. Bakit buntisan na agad ang iniisip ng mga ito? Inabutan siya ng basong tubig ni Stanley habang hinahagod nito ang kanyang likuran. Mom, tinatakot niyo naman ang girlfriend ko. Sito ni Pogi sa mommy nito habang nag-aalala itong humahaplos sa likod niya. Eh baka mamaya niyan pag bumalik ang alaala mo, maalala mo babaero ka at iwanan mo itong anghel na ito. That will never happen. Medyo naiinis tuloy si Pogi sa sinabi ng mommy nito. Nang matapos silang magtanghalian ay nagpaalam si Stanley na nais daw siya nitong isama sa lakad nito. Ibinilin lamang ni Mrs. Scott na wag siyang dadalhin ni Stanley sa motel. Ikinapula tuloy ng kanilang mga mukha ang sinabi ng ginang. Pasensya ka na sa kanila ha.
Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang tingin nila sa akin. Wala naman akong intensyon na masama sa'yo, Eunice. Napalingon si Eunice kay Pogi habang nagmamaneho ito at hawak na isang kamay nito ang kanyang kamay. Kakabigay lamang ng daddy nito kagabi ng susi ng kotse ni Stanley dahil nasigurado na nitong walang ibang fractures at problema ang katawan ng binata kaya't maaari na itong magmanehong muli. Nahihiya nga ako, Pogi eh. Iniisip ba nilang magsisiping tayo? Nakita niyang napalunok ito dahil sa kainosentehan ng kanyang tanong. Maybe. Baka kasi ganoon ako noon. Napabuntong hininga si Stanley at malungkot itong nagmaneho. Gusto ko na makaalala, Eunice. Gusto ko maintindihan bakit ganoon ang reaksyon ng mga tao sa paligid natin. Bakit hindi sila naniniwalang gusto na kita? Naalala kasi ni Stanley ang pagkutya dito ng mga kaibigan nito sa party kagabi. Stanley, hindi mo ba muna hintayin bumalik ang alaala mo? Tanong ni Ricky sa kanya habang iniikot nito ang lamang red wine sa baso nito. Bakit kailangan ko pang intayin? Gusto ko si Eunice at ayoko nang patagalin dahil baka bumalik pa siya sa isla. Diretsang sagot niya habang nakatingin siya kay Eunice na masayang nakikipagkwentuhan sa mga katulong ng mansyon. Mukhang nakahanap na ito ng mga bagong kaibigan kaya masaya rin siya para dito. Mukhang nakakapalagayan na nito ng loob sila Lucy at Mirabel na mga kaedad lang nito na mga kasambahay sa mansyon. Hinayaan niya muna ito makipagkwentuhan sa iba habang nandoon siya sa table ng mga kaibigan niya. Hindi man niya matandaan na mga kaibigan niya ay ramdam ng puso niya na mga tunay niyang kaibigan ng mga loko-lokong ito. Ako ay natatakot para sa babaeng iyan. What if bumalik ang mga alaala mo at maalala mo kung sino ka talaga? You're not this sweet, nice boy, dude. You're a monster. Napapailing na sambit ni Ricky na parang nagbababala ito sa kanya. Napalunok siya. Natakot tuloy siya sa nakaraan niya kung ano nga bang klaseng tao siya. Mahalaga pa ba kung ano ako noon? Well, sa lahat ng tao rito, ako ang pinaka nakakakilala sa iyo, Stanley. Believe me, hindi ka magkakagusto sa isang simple at ordinaryong babaeng katulad ni Eunice. No offense meant, pero pinapaalala ko lang sa'yo na baka nabibigla ka lang sa mga desisyon mo. Iniinsulto mo ba ang babaeng gusto ko? Madilim na ang kanyang mukha nang mapalingon sa kanya si Ricky. Chill, dude. Sinasabi ko lang kung ano ang sa palagay ko magiging reaksyon ng Stanley Scott na kaibigan ko. Then, it's not me anymore. Kung sino man ako noon, hindi na yun mahalaga ngayon. Gusto ko ang babaeng simple at ordinaryong sinasabi mo. This will be the last time that I will allow you to insult my girlfriend. Kung hindi niya lang kaibigan ito ay baka nasapak niya na ito sa inis niya. Ano bang mali sa pagiging simple at ordinaryo ni Eunice? Kung alam lang sana ni Ricky kung gaano siya napapasaya ng babaeng iyon, baka sakaling maunawaan nito ang damdamin niya. Ngunit ganoon pa man, hindi niya maiwasang mag-alala at mapaisip sa kung anong klaseng lalaki ba siya noon. Fine, basta wag mo kong sisisihin na hindi kita binalaan, Stanley. I don't need your opinion, Ricky. Tumayo na siya at iniwan ito sa table. Kasama ang iba pa nila mga kaibigan na tahimik lang na nakikinig ng seryoso sa mga palitan nila ng salita. Hayaan mo na sila, Pogi. Ang mahalagay magjowa na tayo at naniniwala ko may gusto ka sa akin. Halata naman eh. Ang ganda-ganda ko kaya. Napangiti si Stanley sa mga sinabi ni Eunice. Bagya pa nitong hinawi ang sariling buhok na akala mo'y napakahaba ng buhok nito. Ikaw ba? May gusto ka din ba sa akin? Saglit itong natigilan at namula sa tanong niya. Kailangan ko pa bang sagutin yan, Pogi? Sa tingin mo, bakit kita sinagot kung wala? Namumula ang pisngi nito sa tuwing kinikilig ito. Isa yun sa mga nagustuhan niya sa dalaga. Lalong napangiti si Stanley dahil kinilig din siya sa sagot nito. Napaaga ang pag-amin ko sa'yo kasi ayokong bumalik sa isla eh. Ayokong bumalik ka sa isla. Ayoko nang hintayin pa ang pagbabalik ng memorya ko. Gusto ko maging tayo na baka kasi iwan mo ko dito eh. Napatingin ito sa kanya. Babalik pa rin ako doon, Pogi. Dalawin mo na lang ako kapag namimiss mo ko. Napapreno tuloy siya nang wala sa oras. Muntik pa silang mabangga ng kotse na nasa likod nila. Mabuti na lang at nakapagpreno din ang kotseng iyon at malakas na busina ang natanggap nila. Napatili naman si Eunice at halatang kinabahan ito. Mabuti na lang at umalis na rin ang kotseng nasa likod nila. Nag-dirty finger lang ang driver ng kotse sa kanya bago ito nauna na magpaharurot ng kotse nito. Sus, Ginoo, muntik na tayo.
Kinakabahang sambit ni Eunice. Seryoso niyang itinabi ang kanyang kotse sa gilid upang kausapin ito. Babalik ka sa isla? Paano ako? Kunot noong tanong niya. Hindi mawari ni Eunice kung paano sasagutin ang tanong ni Pogi. Alam mo namang nandoon ang buhay ko. Paano ako? Iiwan mo ako dito, Eunice? Seryosong tanong ni Pogi sa kanya kaya napalunok siya ng sunod-sunod, lalo na nang bitawan nito ang kamay niya. Hindi naman kita iiwan dito. Dadalaw-dalaw na lang ako dito o kaya ikaw naman ang dumalaw sa akin. Yung para bang nasa abroad lang ako? Abroad? Mabuti pa nga sana kung sa abroad ka pupunta. At least doon may signal at makakausap kita kahit sa video call. Pero doon sa isla walang signal doon. Delikado rin para sa iyo ang tumira mag-isa doon lalo na't pag may bagyo. Pogi, matagal na ako nabubuhay mag-isa doon. Hanggang ngayon naman buhay pa ako. Alam mo namang hindi ko kayang mamuhay dito sa Manila. Malungkot itong tumingin sa kanya. Sasama ko sa'yo. Ha? Naku, nasasiraan ka na ba ng bait? Bakit ka naman sasama sa akin sa isla? May magkarelasyon bang malayo sa isa't isa? Isang araw pa nga lang kitang hindi nakakausap at nakikita parang mababaliw na ako eh. Kitang-kita niya ang pagdaramdam ni Stanley sa paraan ng pagsasalita nito. Ang akala ko kapag naging tayo na hindi ka nababalik sa isla at dito na tayo magsisimula. Pero kung iiwan mo lang din naman ako dito, mabuti pang isama mo na lang ako doon sa bahay natin. Hindi pwede, Stanley. Alam mo naman na nandito ang pamilya mo at may sarili kang buhay dito eh. Tinignan siya nito ng seryoso. Then don't leave me here. Magbabakasyon na lang tayo paminsan-minsan sa bahay natin doon sa isla. Pero dito na tayo magsisimula ng buhay natin, Eunice. Ayaw mo ba ako makasama araw-araw? May pagtatampo sa tono ng boses nito. Unang araw pa lang ng relasyon nila ay parang nag-aaway na yata sila. Pogi, hindi kasi ganoon kadaling iwanan ng isla. Mas pipiliin mo ba ang isla kaysa sa akin? Napalunok siya dahil pinapipili ba siya nito? Hindi niya alam ang isasagot niya dahil parehong mahalaga sa kanya ang isla at si Pogi. Pogi naman, huwag ka naman ganyan no. Paano Eunice? Paano kung hindi magkakaganito kung pinaplano mo akong iwanan dito? Ayaw mo naman ako isama. Gusto mo magkalayo tayo? Hindi pa naman sa ngayon eh. Napapayuko tuloy siya. Hindi kasi siya makapagdesisyon dahil malaking desisyon ang gagawin niya kung sakali. Hinawakan ni Stanley ang kanyang dalawang kamay at nagsusumamo ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ayoko manatili dito kung wala ka dito. Kung ayaw mo akong isama sa isla, dito ka lang sa tabi ko, Eunice. Please. Hindi ko kaya ang long distance relationship. Paano naman ang bahay ko? Hindi dito ang nakasanayan kong mundo, Pogi. Alam mo namang doon lang ako sa isla magiging masaya. Fine, doon na tayo titira. Hindi nga pwede, Pogi. May sarili kang buhay dito. Gusto mo talaga magkahiwalay tayo? Doon ka at dito ako? Ganun ba ang gusto mo mangyari sa ating dalawa, Eunice? Napalunok siya dahil nakikita niya ang pagdaramdam sa mga mata nito. Dadalawin naman natin ang isa't isa, Stanley. No, ayoko ng ganoon. Kung ganoon ang gusto mo, mabuti pang maghiwalay na lang tayo dahil baliwala din ang relasyon natin kung hindi kita makakasama araw-araw. At napakalayo mo sa akin. Natigilan siya sa sinabi ni Stanley. Nakikipaghiwalay na ba ito agad sa kanya? Sa unang araw ng relasyon nila? Aba, hindi pa nga nagkaka-24 oras na nobyo niya ito. Napayuko siya at hindi napigilang mapahikbi dahil nalungkot siya ng husto. Nakikipag-break ka na agad sa akin? Mahinang tanong niya. Agad naman siyang niyakap nito at parang pinagsisihan ang naging reaksyon nito sa kanyang mga sinabi. Tom, hindi. Sorry na, naiinis lang kasi ako sa desisyon mo, baby. Iiwan mo kasi ako dito eh. Hindi mo man lang ba naisip na hindi ko kayang wala ka sa tabi ko? Naramdaman niyang hinalikan ni Stanley ang kanyang ulo habang mahigpit siyang yakap-yakap nito. Pag-iisipan ko. Huwag na lang muna natin pag-usapan ng pagbabalik ko sa isla. Hindi pa naman ako babalik eh. Yumakap siya kay Stanley dahil natakot din siyang makipaghiwalay ito sa kanya. Sorry baby, nadala lang ako ng emosyon ko. Ngayon pa lang kasi namimiss na kita pag iniisip kong babalik ka doon nang hindi ako kasama. Huwag na muna natin pag-usapan yun. Teka, dalaga na ako. Bakit pinababy mo pa ako? Napatingin siya kay Stanley at napansin niyang namumula din ang mga mata nito. Hindi itong ngumingiti dahil parang ang lungkot pa rin ito. Baby kita eh. Pero gusto mo lang akong iwanan dito.
na hindi ko pa nga kilala ang sarili ko. Natatakot pa nga ako sa mga nalalaman ko tungkol sa akin. Nagdaramdam na sabi ni Stanley sa kanya. Sige na nga, hindi na ako muna babalik sa isla hanggat hindi ka pa nakakaalala. Biglaan desisyon niya na ikinatingin ito agad sa kanya. Promise? Naniniguradong tanong ni Stanley. Tumango siya. Ayaw na kasi niyang malungkot ito. Oo na. Promise, hindi na muna ako babalik sa isla hanggat hindi ka pa nakakaalala. Thank you, Aki. Hinaplos na Stanley ang pisngi niya at baka sa mga mata nito ang saya. Anong Aki? Nagtatakang tanong naman niya dahil nagkamali yata ito sa pangalan niya. Aki, short for akin. Ngumiti ito sa sariling banat nito bago siya nito niyakap ng mahigpit. Kasi sa akin ka lang. Dagdag pa nito habang napapangiti at yakap-yakap siya. Mukhang nawala na ang pagtatampo nito sa kanya dahil sinabi niyang hindi muna siya babalik sa isla. Ang corny mo. Yun ba ang gusto mong tawagan natin? Napapangiting tanong niya kay Stanley. Tumango ito. Yeah, pinag-isipan ko yun kagabi. Very common na kasi yung mga tawagan na baby ko eh. Muli nitong hinalikan ang tuktok ng ulo niya. O sige na nga, akin na lang ang tawagan natin. Huwag ka na makikipag-break sa akin ha. Hindi ko nga maisip na wala ka eh. Makipag-break pa kaya? Dahan-dahan ito ibinaba ang muka sa tapat ng kanyang muka upang bigyan siya na isang dampi ng halik sa kanyang labi. Ay bakit ang bilis? Nais niyang kurutin ang sariling singit niya dahil sa kanyang biglaang pagreklamo sa isang banayad na halik nito. Nakakahiya. Nagreklamo pa talaga siya. Agad niya tuloy tinakpan ang kanyang madaldal na bibig. Wala ka munang kiss sa akin ngayon kasi nagtampo ko sa iyo kanina. That's your punishment. Nakangising sagot ni Stanley sa kanya bago nito muling isinuot ang seatbelt nito at nag-umpisa ng magmaneho. Anong ginagawa natin dito, Pogi? Baka pagalitan tayo ni Manang Ising kapag nalaman nilang dinala mo ko dito. Nag-aalalang tanong niya. Isang pilyong ngiti lang ang sinagot ni Stanley sa kanya. Nagpatuloy pa rin ito sa pagbukas ng pintuan ng condo unit nito. Wala naman tayong gagawing masama. Ipapakita ko lang sa iyo kung ano yung ginawa ko noong Sabado kaya ginabi ako ng uwi. Inalalayan siya ni Pogi sa kanyang siko na makapasok sila sa loob ng condo unit ni Pogi. Habang ang isang kamay nito ay bitbit naman ang mga pinamili nilang pagkain sa isang fast food kanina. Akala niya sa mansyon sila kakain, kaya tinake out nito ang mga in-order kanina. Yun pala ay dadalhin siya nito sa condo unit nito. Tinanggal agad ni Eunice ang kanyang suot-suot na sandals dahil napakalinis ng loob ng condo unit ni Pogi. Sobrang ganda ng interior design ng buong unit na iyon. Pawang mga mamahalin ang mga muebles at maaliwalas ang paligid. Kahit papanay kulay itim ang mga kagamitan doon at pintura ng pader. Ang ganda naman ng condo mo, Pogi. Namamanghang pagpuri niya sa condo nito. Kaya nga eh, ibinigay ni Daddy sa akin ang susi nito kaya pinuntahan ko agad nung Sabado. Isasama sana kita kaso nagtatampo pa ako sa iyo eh. Napanguso tuloy siya. Napansin niyang matampuhin ito. Dumiretso ito sa kusina para ayusin ang mga pagkain nila habang panay pa rin ang pag-iikot niya sa buong unit nito. Napaka matampuhin mo pala no? Napangiti ito ng konti. Sa'yo lang Aki. Ayoko kasi may lalaki kang kinakausap bukod sa akin. Nick, di bawal din ako makipag-usap sa tiyuhin at pinsan ko? Bawal din sa daddy mo at sa mga drivers ng mansyon? Natatawan niyang tanong kay Stanley. Of course pwede. Iba naman yung tinutukoy ko. For example, yung Patrick na yun. Kaya nga hindi ko inimbita yun kagabi. Hindi siya makapaniwalang napatingin kay Stanley. Ha? Di nga. Kaya ba wala si Patrick kagabi? Tumango ito at seryosong tumingin sa kanya. Seloso ako, Aki. Yun ang isa sa mga nasisigurado kong ugali ko kahit hindi ko man maalala ang pagkatao ko. Lumapit siya kay Pogi upang tulungan ito sa pag-aayos ng kakainin nila. Jollibee iyon at ngayon lang niya matitikman ang pagkain na iyon. Amoy pa lang ng manok ay nagugutom na siya. Naalala niya ang dalawang nobya ni Pogi nang sabihin nitong seloso ito. Selosa din ako. Nakipaghiwalay ka na ba talaga sa dalawa? Nung umaga ng Sabado, nakipagkita ko sa kanila at tinapos ko ng relasyon namin tatlo. I can't even imagine paano ko sila naging girlfriend. O bakit naman? Ang gaganda kaya nila at ang lulusog pa ng dibdib. Totoo ba yun o peke? Siguro peke yun ano?
Sobrang laki naman kasi at panay ugat pa. Parang puputok na nga sa sobrang laki. Nakakatakot. Mahinang natawa si Stanley sa kanyang tabi dahil sa kanyang sinasabi. Ayoko nang ganoon. Hindi natural. Bakit sabi ng kaibigan mo gustong gusto mo raw yun noon? Tumawa si Stanley sa pang-aasar niya. Nagbago na ang gusto ko. Simula nang makilala kita eh. Napangiti tuloy siya dahil sa kilig. Lalo na nang pumasok sa Stanley sa likod niya upang yakapin siya nito. Huwag na tayo magsalo sa iba. Basta alam natin na gusto natin ang isa't isa. Yun naman ang mahalaga. Aki, di ba? Malambing na tanong ni Stanley sa kanya habang nakayakap ito sa likuran niya. Ang bango ng manok. Kumain na kaya tayo? Umiwas siya sa pagyakap ni Pogi sa kanya dahil may kakaiba siyang naramdaman sa pagiging malambing nito. Ngunit hindi siya nito pinakawalan sa pagyakap nito. Answer me first, Aki. Do you like me too? Sinabi ko na nga sa'yo kanina, pero hindi mo pa sinasabi sa akin na gustong gusto mo ko. Parang may pagtatampo pa na sabi nito bago ito yumuko sa gilid ng kanyang leeg. Huminga siya na malalim. Gustong gusto kita, Pogi. Sa isla pa lang gusto na rin kita. Seryosong sabi niya kaya humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Ngumiti ito at dahan-dahan siyang binitawan. Okay, we can eat now. Nakangiting sabi nito sa kanya. Ay sus, Ginoo. Gusto mo lang palang sabihin ko sa iyong gustong gusto rin kita eh. Napapangiti rin na sambit niya. Masaya silang nagsimulang kumain. Sarap na sarap siya sa Jollibee Chicken Joy at sa spaghetti nito. Hindi niya akalain na magugustuhan niya ng sobra ang pagkain na iyon. Grabe, paborito ko na ito. Dahan-dahan naman pinunasan ni Pogi ng tissue ang gilid ng kanyang labi dahil nagkaroon iyon ng spaghetti sauce. Mukha nga eh. Nakangiting sabi nito habang pinupunasan ang bibig niya. Ang sweet mo palang nobyo, ano? Hindi mapigilang sabi niya habang nakatingin siya kay Stanley. Siyempre naman, para hindi mo ko ipagpalit kay Miguel o kay Patrick. Natawa siya dahil ang tagal nitong makamove on sa mga lalaking pinagsasalosan nito. Hindi talaga. Ang boyfriend ko kayo ang pinakagwapo sa lahat ng gwapo. Paglalambing niya kay Pogi. Lalong gumaan ang mood nito at tila gustong-gusto ang mga pinagsasabi niya. Lumiwanag kasi lalo ang ekspresyon ng gwapo mukha nito. Nasa isla pa lang tayo, gusto na kitang pormahan. Kaso baka matakot ka sa akin eh. Ayokong mailang ka sa akin. Talaga? Ang ganda ko talaga, no? Tumawa ito habang naaaliw na nakatingin sa kanya. Oo naman, ikaw din ang pinakamagandang girlfriend sa lahat ng magaganda. Ginaya nito ang sinabi niya kanina. Sus, Ginoo, wala nga akong binatbat sa mga nobyo mo eh. Alam mo bang itinuro sa akin ni Lucy kagabi ang mga ex-girlfriends mo doon sa party kagabi? Ang gaganda at yung iba artista pa. Wala naman akong pakialam sa kanila. Para sa akin, ikaw lang ang babae maganda eh. Naku, nadoble pa ang pambobola mo, no? Tumawa lang ito bago muling pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na ni Pogi ang mga pinagkainan nila. Tinapon lang nito ang mga boxes ng Jollibee sa basurahan. Balik na ba tayo sa mansyon? Tanong niya pagkatapos niya maghugas ng kamay. Ang aga-aga pa. Hindi ko pa nga naipapakita sa iyo ang ipapakita ko eh. Tinignan niya ito na puno ng kuryosidad. Ano kayang gusto ipakita sa kanya ni Stanley? Hinawakan ni Stanley ang kanyang kamay. Come here. Inaya siya ni Stanley at tumapat sila sa isang pintuan. Sa palagay niya ay bedroom ito ng binata. Pogi, pirahin pa ako. Hindi ba masyado namang maaga pa? Unang araw pa lang natin magkarelasyon eh. Hindi ba nga? Hindi pa ako magaling sa pakikipaghalikan? Aki, ano bang sinasabi mo? Natatawang tanong ni Stanley sa kanya bago nito hinawakan ang dalawang balikat niya. Hindi ba kwarto mo ito? Ano bang gagawin natin dyan kung hindi tayo magtatalik? Aki, gusto mo yata eh. Kung ano-anong iniisip mo kanina pa. Natatawa si Stanley sa pamumula ng kanyang mga pisngi kaya kinurot nito ang dalawang pisngi niya. Ano bang gagawin natin dyan? Ipapakita ko lang sa iyo ang ginawa ko noong Sabado para sa iyo. Naputol ang pagtatanong niya nang buksan ni Stanley ang pinto at bumungad sa kanya isang kwartong punong-puno ng mga paintings. Hindi pala bedroom iyon kundi isang art room. Wow! Napapantastikohang bulalas niya. Iba't iba ang mga nakapinta sa bawat kwadradong art paintings na magkakaiba ang sukat. Nagulat din ako pagbukas ako ng room na ito. I guess aside from being a doctor, isa din akong artist.
Sinubukan kong gumuhit ng Sabado at natuwa ako dahil para may sariling buhay ang mga kamay ko. Gawa mo itong lahat? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mga paintings iyon ng mga magagandang lugar. Yeah, I guess so. Merong pirma ko sa likod eh. Wow, Aki, ang galing mo naman. Puri niya sa binata habang binubusog niya ang kanyang mga mata sa magagandang artworks nito. Masasabing may dekalidad ang mga gawa nito at para bang isa itong batikang pintor. Salamat, Aki. Come here, ipapakita ko na sa iyo yung ginawa ko noong Sabado. Dahan-dahan itong lumapit sa isa sa pinakamalaking painting na nandoon sa bandang dulo. Nakatakip iyon ng isang itim na tela. Ano yan? Tinatanong mo ko, di ba? Kung kailan ko naramdaman na gusto kita? Ang totoo niyan, alam ko talaga kung kailan ko nakumpirma na may nararamdaman ako para sa'yo. Napalunok siya dahil seryoso si Stanley habang sinasabi nito iyon sa kanya. Dahan-dahan nitong tinanggal ang itim na tela na tumatakip sa painting na ginawa nito noong Sabado. Parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita niya isang babae na ipininta nito na parang kakaahon pa lang sa dagat dahil sa basang-basang itsura nito. Masaya ang babaeng nakangiti habang may hawak itong isang malaking isda na nakaangat sa ere. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi siya. Siya ang babaeng ipininta nito. Bawat detalye ng kanyang masayang ngiti ay parang namemorya na ng husto ni Pogi para maiguhit siya nito ng ganoong kaperpekto. Kahit yata ang pagkakangiti ng kanyang mga mata ay kuhang-kuha din ito. Makulimlim ang kalangitan at madilim ang kulay ng dagat ngunit ang ngiti niya sa pagkakapinta nito ang nagsisilbing liwanag na nagbigay ng buhay at kulay sa ipininta nito. Kuhang-kuha rin nito ang itsura ng bangus na kanyang nahuli noong araw na iyon. Pati ang suot niyang rash guard ay nakadetalye din ng maayos. Stanley! Noong sumisid ka nung araw na iyan para mangisda, sobra ako natakot na mawala ka sa akin. Pero na makita kitang umahon mula sa dagat, parang tumigil ang mundo ko, Aki. Hindi ko makalimutan ang bawat segundo ng mga sandaling iyan. Tumatak sa isip at puso ko ang napakagandang ngiti mo. Na-realize kong gusto kita the moment I saw your beautiful smile. In fact, gustong-gusto na talaga kita, Aki. Naiiyak tuloy ako, Pogi. Nakakainis ka. Ang galing mo magpakiyak ko. Ngumiti ito dahil alam nitong nagustuhan niya ng sobra ang regalo nito sa kanya. Ipapakita ko sana iyan sa stage kagabi habang nagtatapat ako pero nagbagong isip ko. Gusto ko ako lang makakakita ng ngiti mo na iyan. Sa akin lang yan. Ako lang ang iningitian mo ng mga oras na iyan. Aki, kaya ako lang ang pwedeng makakita nito. Pogi, gustong gusto rin kita. Napayakap siya na mahigpit kay Stanley. Masuyo siyang hinalikan ni Stanley sa kanyang labi ngunit hindi nito nilaliman ang halik. Halatang nagpipigil itong magkaroon sila ng mainit na sandali. Isa pang halik pwede? Hirit niya. Napalunok tuloy ito bago ito napangiti at hinalikan siyang muli sa kanyang labi ngunit dampilang ulit iyon. Bakit ganun? Hindi naman ganun yung tinuro mo sa akin. Next time na lang pag pwede na. Baka hindi ako makapag-control eh. Let's go, Aki. May pupuntahan pa tayo. Saan tayo pupunta? Itinago niya ang kanyang dismaya sa halik nito. Namimiss niya na kasi yung paraan ng halik na itinuro nito sa kanya. Sa bar, tumawag sila Ricky. Nandoon daw sila, tinihintay tayo. Gusto mo ba o ayaw mo? Pwede namang wag na lang tayong sumama sa kanila. Ayos lang, Pogi. Maganda nga yung nakikipagkita ka sa kanila at ginagawa mo yung mga madadalas mong gawin para mabilis na bumalik ang memorya mo. Ngumiti si Stanley at muli siyang niyakap. Parang ayaw pa talaga nitong umalis. Aki, dito na lang kaya tayo tumira? Tanong ni Stanley sa kanya. Ha? Dito tayo tumira? Magkasama katulad noon sa bahay natin. Paano? Walang kama dito. Tumawa si Stanley dahil sa sinabi niya. I mean, doon sa kwarto ko. Siyempre hindi dito. Sa art room. Tulog at kain lang tayo dito ha? May panunuksong tanong niya.